Nuclear Analytical Techniques Application Section ng DOST PNRI. Mr. Sugang, good morning. Good morning, Ms. Good Pia. morning. Naku, maraming salamat sa iyong maagang paggising para ipaliwanag sa ating mga kapuso kung ano nga ba talaga ang radiation, paano natin ito minemeasure, at kung makakarating ba ito sa Pilipinas dahil sa nangyari sa Japan. So, sir, unahin po natin, nangangamba kasi yung iba nating kababayan na kung merong mga contaminated food or water na nanggagaling sa Japan, kung may in-import tayo halimbawa doon, pag umabot ba dito, ibig sabihin maapektuhan na tayo ng radioactive material? Ang ibig kong iparating is itong pagtitest natin ng tubig for possible presence of radioactivity emitting materials ay matagal ng mandato ng PNRI. Since 1950 ay ginagawa na natin yung testing na ito. At ito ay regular monitoring lahat po ng drinking water providers, especially yung mga bottled water na ganito. At yung lahat ng kanilang pinagkukunan, yung source, ay matagal na nating tinitest dito mismo sa laboratory na so, hindi na ito bago. So, talaga Hindi expected na kayo bago. pagdating sa pagtetest. Sir, pwede ba natin ipakita kung paano natin, or ano yung proseso ng pagtetest ng tubig muna? Okay. Ang proseso ng pagtest ng tubig ay tinatawag nating gross alpha-beta analysis. Okay. Ito ay pagsusuri sa tubig kung siya ay nag-i-emit ng alpha or beta emitters, mga radioactivity emitting materials ito. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng isang technique na tinatawag nating liquid scintillation counting. Alright. So, ilalagay muna yung sample, ganun ba? Oo. So, ang liquid scintillation counting, ang principle nito ay ang sample, kagaya ng itong tubig na ito, there will be a pre-concentration step. Merong kukuha ng 100 ml. Yun ay ipapa-evaporate hanggang kumonti na lang. Ganito na lang kadami. Okay. And then itong kadami na portion nito ay hahaluan natin ng isang likido na ang tawag natin doon ay scintillant. Ito yun, sir. Ito yun. Okay. So, Ito lalagyan natin para ng scintillant. ma-measure natin kung meron ngang bakit kailangan ihalo yung liquid na ito? Okay. So, ang liquid na ito, kaya ito sinabi na scintillant, kasi ito ay isang likido na formulated na siya ay mag-scintillate or mag-emit ng flashes of light. Mag-twinkle-twinkle. Okay. Para kung kapag hinaluan mo ng isang sample na merong radioactivity. Okay. So, ito, makikita ba natin kaagad? Hindi kaya ng ating naked eye makita yung pag-twinkle-twinkle. Kaya ito ay ipapasok natin sa isang instrument na sa ito, machine. ang tawag dito ay ito ang liquid scintillation counter. Alright. Ipapasok lang siyang gano'n, tapos i-measure na siya. Opo. Siya, itong instrument na ito, Ms. Pia, ang magsasabi kung ilang twinkle-twinkle sa isang minuto. Ang lalabas. Ang nangyayari. So, pag masyadong maraming twinkle-twinkle, ibig sabihin, that we can quantify the level of the radioactive material. We can know what radionuclide is present and the energy. Oh, okay. So, dito natin makikita yung results nun, if ever. Opo. Okay. So, ito, makikita natin yung kanyang result. Kunyari sa isang sample na walang radioactivity at yan naman ang nangyayari. Lahat halos ng tubig natin dito ay negative sa radioactivity. So, ganyan ang itsura kapag negative. Okay. Ito na po, Mr. Sugang, ito yung talagang tinatanong na ating maraming kababayan kasi marami tayong nakukuha ditong chichirya mula sa Japan. Tapos meron din tayong mga noodles, yan, chocolates. So, kung wari, bagong import lang ito sa Japan, kararating lang, sasabihin ng mga tao, naku, pwede ba itong kainin? Baka galing Fukushima yan. How do we test these materials to make sure na hindi ito affected? Okay. Perhaps, pwede niyo po ipakita sa amin. Kung wari, halimbawa itong noodles. So, again, dati pa po itong ginagawa ng ating institute, ang Nuclear Analytical Techniques section ay nagsusuri ng lahat ng exported food for possible contamination with gamma-emitting radionuclides or mga materials na nag-emit ng gamma radiation. So, sir, pinakita niyo sa amin, ilalagay po yan dito sa ating machine? Anong tawag sa machine ito ang tawag dito, ito ang tatawag na high purity germanium detector. Okay.
At ang high purity germanium detector, na ito siya actually, ito lang siya. Ang gagawin natin is yung sample, Okay. ilalagay natin sa isang beaker na ang tawag natin ito Marinelli beaker, may butas dito. Okay, so that it can be mounted on top of the detector. Ganyan. Okay, so may laman na yan, sir. Tapos tatakpan lang natin yung... Oo. Ngayon, the whole system, this setup is placed inside this setup. Itong tawag natin dito ay lead castle po. Okay. Lead castle kasi meron siyang casing na LED. Alam naman natin na ang LED ay mabisang taga-block ng radiation. At ang makita natin sa loob ay kagaya nito. Alright. Oo. Ngayon, kaya natin nilagay yan sa loob ng lead castle to ensure na ang ating nasusukat na radiation is just due to the sample and not from the background radiation. Okay, kasi baka may ibang affected material. Tapos sir, para lang makita rin natin ng ating mga viewers, halimbawa, walang radioactive material dito, ganito magiging itsura ng result niya, di ba? Mr. Ryan Moore po, si Sir Ryan will show us. So ganyan lang. Ganito po ang itsura kapag walang cesium-137 peak na nadedetect sa sample. So makikita natin na mababa lang siya. Mababa lang siya. Okay, at pag mataas? Kapag mataas siya, makikita natin na tataas siya ganyan. Alright. Makikita natin yung peak. Okay, so yan ang indicator. Sasabihin ng system kung anong peak siya, kung anong radionuclide siya. Alright. So, simple-simple lang yan. Although, parang simple lang tignan, pero ang sabi nga ni Sir, usually it takes about 5 days para malaman natin yung results. So, pero basta ganyan yung magiging itsura. And gaya nga ng sinabi ni Sir, ito po ay talagang normal na ginagawa na po. Meron lang extra precautionary measures kung hilingin ng DOH or ng FDA para i-test. So, hindi po tayo dapat mga kapuso dahil sina Mr. Suggang at ang PNR ay talagang minamonitor po ang lahat ng pumapasok dito. Okay? So, mamaya po magbabalik po tayo dito sa PNR. Papakita naman natin yung myths about radiation in the air. Kung totoo bang makukuha na lang yan or hindi. So, abangan nyo po yan. In the meantime, balik muna tayo sa studio. Thank you, sir. Thank you, yeah. Mga kapuso, sa mga panahon ngayon, dapat ay maging alerto tayo sa anumang sakuna na maaaring dumating sa ating bansa. Kaya naman ang mga estudyante at guro dyan sa Santolan High School, ipapakita na kung sila ay I am ready para sa lindol. Isang earthquake drill kasi ang isasagawa sa kanilang school ngayon. Tsak na may mapupulo tayong tip. Kaya naman samahan natin doon sina Maring Susan at Monica. Go mga kumars! Yes, good morning again mga kapuso. Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Santolan High School para nga sa ating isasagawang earthquake drill ngayong umaga bilang paghahanda na rin kung sakasakaling ang ating bansa nga ay tamaan ng ganitong klaseng mga sakuna. Now, bago po magsimula ang kanilang earthquake drill, isa pong briefing ang isinasagawa muna sa loob ng kanilang mga classrooms. Tulad nito nangyayari sa aking likuran. This is to make sure na ma-brief ng husto ang mga estudyante ng kanilang mga guro upang sila ay hindi mag-panic at seryosohin nga ang ganitong klaseng mga ensayo. At pagkatapos ng actual briefing, kapag natapos na ang kanilang guro, magsisimula na ang mismong earthquake drill sa pamamagitan ng pag-alarm ng isang siren. Yan. 1 minute po inaabot usually ang siren at ito ay sumisimbolo sa mismong lindol. Kung kaya naman kung mapapansin nyo, hindi maaaring gumalaw ang mga estudyante habang nag-a-alarm pa yung siren na yan. At kung inyong makikita, itong mga estudyante ay may inilalagay sa kanilang ulo na anumang bagay, maaaring ang libro nila, ang kanilang bago, kaya nagtatago sa ilalim ng kanilang mga upuan. Ito yung tinatawag nila na duck, cover, hold, exercise upang siguraduhin nga na walang tatama sa kanilang mga ulo kung sakasakaling may mga debris na malaglag kapag may actual lindol na magaganap. At sinisiguro rin na hindi maaaring magpanik ang kanilang mga estudyante, kaya naman ang mga guro ay nakaantabay sa kanilang mga paligid at hihintayin lamang nila na matapos ang mismong siren bago sila ay tumayo. At kapag sila ay nakarinig na ng paghintunay siren, ayan, magsisimula na po ang kanilang pagtakbo pababa. Meron po tayong hawak-hawak ngayon na isang timer. At itong timer na to, ang oras kung gaano ba katagal aabutin ang pagbaba ng mga estudyante magmula sa ika-4 na palaba hanggang doon sa ibaba. Ngayon, para mas malaman ko ano nga ba ang nangyayari pa at mas maintindihan ng mga earthquake drills, kasama natin ngayon si Mami Su. Mami Su, kumusta po dyan?
Yes, Monica, kasama natin ngayon si Captain Romualdo Sanchez, ang commander ng Pasig City Fire Station. So, sir, good morning po. Welcome sa Unang Hirit. Morning, Susan. Ito, nakikita ho natin, tumatakbo na yung mga estudyante from their classrooms ay papunta na sa open space. Ano po ang masasabi niyo dito sa earthquake drill na ito kung paano nagko-comply itong mga estudyante? Una, maganda yung tinatawag natin pag-cover nila sa kanilang mga lamesa. At ito'y isang batayan na nagsasabi na lagi silang handa magkaroon man ng lindol dito sa eskwelahan ito. Sir, may sinasabi tayo na dapat kapag ka nagkakaroon ng earthquake drill, ito'y siniseryoso ng mga nagpa-participate dito. Dapat lang, kasi tandaan po natin, ang masyado pong malaking sakuna ay dudulot nitong lindol. Kaya sa paghahanda pa lang, dito pa lang sa earthquake drill, ay kailangan seryosohin talaga natin at iwasan natin yung magharutan, tawanan, at makakasiguro tayo sa oras ng ganito sakuna ay magiging maingat at maganda ang resulta ng ating drill. Kaya nakikita nyo ngayong pagtugon dito ng mga estudyante doon sa earthquake drill. Tumatakbo na sila, nakahawak yung mga kamay sa ulo at may mga nakapatong na mga gamit. Ano po ito? Ito po ba kahit paano? Tingin nyo tama doon sa mga prinsipyo ng mga drill na dapat gawin? Apo, tama po ito, Kasi po, iniisip natin pagkatapos ng lindol, ay may mga posibilidad na ang mga windows po natin, yung mga salamin ay pwede pong magsibagsakan at maaari pong tamaan tayo nito. Kaya sa pag-cover ng ating mga ulo, ay pinoprotektahan natin yon para sa mga ganitong bagay, oras naman na mahulog. Okay, sir. So, itong mga estudyante papunta na doon sa designated na open space, dahil hindi pwede sila dito sa kinatatayuan natin dahil may mga building na matataas dito, pero sinasabi kasi dapat huwag kang pupunta sa lugar na pwede may matumumba sa'yo, di ba? Tama po yun. So, mula doon sa open space, ang mga estudyante, ano po gagawin nila doon? Ganun pa rin, kailangan nilang maupo kasi para hindi sila makaiwas sila sa pagkahilo at gawin nila stable ang sarili nila. Patuloy pa rin ang pagtakip sa kanilang mga ulo kasi hindi tayo nakakasiguro kung maaaring sa tabi natin o sa paligid natin kung maaari pa rin tayong bagsakan. Tapos, yung mga estudyante po, stay put lang muna doon, i-check muna kung may damage yung school. Tama po yun. Importante po yun. So, and then, or pwede nang pauwiin sa kanilang mga bahay-bahay. Opo, ang instruction po talaga natin kapag ganito talaga nagkaroon ng actual earthquake, hihintayin po natin tumila muna ng lindol at ang building po, ang instruction talaga po, wag na talaga papasukin ng estudyante hanggat maaari. Okay. Ano ba naman sila sa oras doon sa drill? Tama ba lang sila sa oras? Tama lang po at mabilis naman po ang kanila responde at sa mga oras na to, sa tingin ko, wala nang mga estudyante nasa loob. Bakante na itong Santolan High School at talagang sabi ni Sir, pasado naman daw kahit paano ang mga estudyante rito na nag-participate dito po sa ating earthquake drill. Mamaya may makakasama ho tayo mula sa Feebox. Alamin ho natin kung ano din na kanilang obserbasyon dito sa ginawa nating earthquake drill. Mula po rito sa Santolan High School, Pasig City. Back to studio po tayo. Alam nyo ba dito rin sa GMA compound mismo, we are ready. At alam nyo ba, ang 3-in-1 ay hindi lang sa kape pala. Dahil ito, ang 3-in-1 vehicle na proudly made in the Philippines, na pwede siyang ambulansya, fire truck, at rescue vehicle. Akalain nyo yan. At syempre, inuulit ko, proudly made po yan in the Philippines. Kaya alamin po natin mamaya mga special features ng sasakyan nito. Makikilala natin ng ilang mga new friends ko. Dahil kanina pa kami tumatambay together. Ay, busy pala sila ngayon. Ayan. At kung ano mga paghahanda at sino-sino yung mga pwede natin matulungan kapag meron tayong ganitong klase ng vehicle. At abangan niyo po yan mamaya sa pagbabalik ng Unang Hirit. Si Marian